guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Ian T. De La Peña, BSTM1A. Ngayon, mag-i-interview tayo ng isang tao na kung saan ipinakita niya na kahit babae siya at kahit anumang pagsubok sa kanyang buhay ay nalampasan niya. Dahil sa pag-ibig, nakakatuwang isipin na merong isang tao na gagawin na lahat para sa kanyang mga anak. Tara, samahan niyo ako kung paano ko i-interviewin at aalamin ang buhay bilang isang mag-asawa. Later. May tanong po ako, kailan po nagsimula ang inyong relasyon? Nung kami ay nagkita sa Manila, Doon na po nagsimula. siya ay nagtatrabaho, driver siya doon sa kabilang tindahan, tapos ako yan doon sa tindahan din ng sinila. Tapos yun, nakita ko siya. Ayun, parang ano. Ano eh, parang love at first sight? Oo, parang Nice. Wow. at pakilala na kami. Nagpakilala siya, nagpakilala din ako. Tapos nag-date na kayo. Oo. Tapos ano. Ano, pumasyal-pasyal muna kayo. Lilibre yung pagkain. Kumain kami sa Jollibee. Mamasyal kami. Ano, yun. Ano, tuwing mansari niya, binibigyan niyo siya ng regalo? Hindi, ako. Ako binibigyan niya. Tapos ano, hindi pa siya nagtatapat ng ano, na gusto niya ako. Tapos yun, nung binigyan niya ako ng bulaklak, para sa ito. Ay, gusto ko kayo. All. Wow! Ang pangalawa ko pong tanong ay ano, paano niyo po napanatili ang ganyang relationship niyo na masaya? Yung tiwala lang, basta ikaw ay may tiwala sa kasama mo, hindi doon mo masasabi yung ano, doon mo mapapanatili na maayos ang inyong pagsasama. Ano, kahit nagkakaaway kayo, nagagawa niyo rin ng solusyon para magbati kayo? Oo, dahil kayo rin naman ang maglulutas na din. Nasa sa inyo lang. Hindi magpakumbaba ka, kung siya ay mali, siya na magpapakumbaba. Para lang maayos at lang maging problema. Ano yun, lahat ng mga nagagawa niyang kasalanan, pinapatawad niyo? Oo. Ay, kasi naman ako, hindi ako yung tao laan. Kaya gusto niya papatawad din. At saka, pag hindi ka nagpatawad, hindi mo ma-resolve ang anong mga problema. Ang laging darating Ano, ang pangatlo kong tanong ay ano, masaya ba kayo ngayon sa pagsasama niyo? basta pag may problema, hindi ginagawa na ng solusyon para hindi na naman. Sa bunga ninyong pagmamahalan, ilan na po ang inyong anak? 5. Ngayon, yung 5, yung panganay ko ay 2 years na lang. Graduate ng tourism. Tapos yung grade 12. Yung aking pangatlo ay grade 11. Yung aking pang-apat ay grade 8. At yung aking bunso ay grade 5. Lalabas sa ng church. What? Ang huli kong tanong ay ano, mananatili bang pagmamahalan niyo habang buhay? Oo, ay di kung may problema, ay di lalabanan hanggat kaya. Basta paglakas na ako, laban. Naniniwala ba kayo ng anak niyo ang pag-asa niyo? Ay, oo naman. Lalo pat ko ang anak mo masikap mag-aral at naiisip niya yung mga buhay namin noon. At kung gusto nilang umangat sa buhay, ay talaga natin na mag-aaral at magsusunikap. Ngayon, may tiwala kayo sa asawa niyo? Oo, basta siya'y natiwala ka sa kanya. Pag sinira niya, ay nasa kanya na yun. Ano yun? Salamat. Ang huli kong tanong ay ano, mananatili bang pagmamahalan niyo habang buhay? Oo, ay di kung may problema, ay di lalabanan hanggat kaya. Basta paglakas na ako, laban. Naniniwala ba kayo ng anak niyo ang pag-asa niyo? Ay, oo naman. Lalo pat ko ang anak mo masikap mag-aral at naiisip niya yung mga buhay namin noon. At kung gusto nilang umangat sa buhay, ay talaga natin na mag-aaral at magsusunikap. Ngayon, may tiwala kayo sa asawa niyo? Oo, basta siya'y natiwala ka sa kanya. Pag sinira niya, ay nasa kanya na yun. A few moments later. Base sa natutunan ko ngayong araw na ito sa pag-i-interview ko kay Ms. Connie Ibabaw na kapag nagmahal ka, handa mong isugan ang lahat. Kaya mong kalimutan ang mga masasakit na ginawa niya dahil nagmamahalan kayo.
naniniwala rin ako na kapag iibig ka, dapat kaya mong harapin ang lahat ng mga pagsubok na pagdaraanan nyo. Walang mag-iiwanan kasi nagmamahalan kayo. Hindi lang basta pagmamahalan, kundi pagsasakripisyo at pagsisumikap para mas mapaganda ang inyong relasyon. Naniniwala rin ako na ang matibay na pundasyon ng isang relasyon ay pagtitiwala at pagmamahalan. That's all. Salamat sa inyong panonood. Once again, maraming salamat po.